From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Meron kayong banal na kasulatan, maaari niyong buksan kasama ko dito sa Luke chapter 9, 23 to 26. Luke chapter 9, 23 to 26. Ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang sinumang kakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagpariton niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Mga kapatid, sa Ingles, ganito ang pagkakasabi nun. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself, or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory, and his own Father's, and of the holy angels. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, ulitin natin itong 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Kung sino mang tao ibig sumunod sa akin. No, so it's not compulsory. It is an individual decision to follow Him. Hindi sa pilitan ng pagsunod sa Panginoon. Ako'y naniniwala na kayong lahat ditong mga workers, so
mga members of PCM o BSGL, lahat kayo ay nagkaroon ng sariling desisyon sa kaligtasan para sumunod sa Panginoon. Hindi kayo napilitan. Sino ang pinilit dito para sumunod sa Kanya? Wala. Sino yung kusang loob nag-decide na susunod sa ating buhay na Diyos? Kaya dito mga kapatid, masaya ang ating paglilingkod. Hallelujah. Walang mga tao dito na matataas ang mukha dahil sa problema. Sapagkat alam nila yung kanilang babayaran pagka sila ay sumunod sa ating Panginoon. Na dito ako nakatuon ngayon sapagkat yung pangangaral sa mga bata pa o sa mga infant sa espiritu ay parang na-delegate ko na ang ministering yon sa iba pa nating mga kamanggagawa. So ako yung aking pangangaral, karamihan ay ginagawa sa mga matured people na, yung mga matagal na sa pananampalataya. So, gustong-gusto ko ang pangangaral na ganito dahil ito'y utos ng Panginoon to make disciples. So, nakagear ang inyong pastor sa pagpapalabas ng tinatawag na finished product. Yun ang gusto kong makita. Yung pagka lumabas ka, kompleto ka na. You are finished in the sight of God. You are a finished product in the sight of God. At ito ang tinatawag na discipleship. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin, ang babayaran mo pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon. Hindi totoo yung wala kang babayaran pagka sumunod ka sa Kanya. Gusto niyo sumunod sa Kanya? Ang kaligtasan, walang bayad. Walang bayad yun. So, the first time the Lord called you, it was the call to your salvation. Did you answer that? Did you answer that call? That's the reason why you are here. Because you answered that call. But there's another call of God. The call to become a member. The call to become a disciple. Sino sa inyo ang gustong sumagot sa tawag ng Panginoon na maging kanyang disciple? Okay. See the difference here? When he said these words in Luke 9:23, he was not talking to new converts. He was talking to his disciples. Yung sa mga new converts, yung sa makasalanan, anong sinabi ng Panginoon? Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Yon ang first calling mo, pagka ikaw ay makasalanan. Yun ang para sa iyo. Pero itong mensaheng ito, hindi na para sa mga new convert to. Ito'y para sa mga nakadecide ng maglingkod sa Panginoon, naririto na sa loob. Ito'y para na sa mga disciple. So, pagka nandito ka na, merong ibang calling. Magiging new convert ka. Pagka new convert ka, tinawag ka na maging member. Sasagutin mo ang Panginoon? Pagka member ka, tinawag ka na maging disciple. Sasama ka pa? Sino mga member ang sasama na maging disciple? Sino mga disciple ang sasama na maging worker? Ayan. Merong iba, kontento na sila sa pagiging new convert. Iba naman, kontento sa pagiging member. Yung iba naman, kontento sa pagiging disciple lang. Yung iba naman, hindi kontento, gusto lang maging worker talaga. Yun ang dapat. 4 na calling, kailangan sagutin natin ng Panginoon. 5 lahat ang calling natin. When we were sinners, we were called. The Lord said, come unto me, and I will give you rest. We answered the call of God. It was the call to our salvation. Then after that, He called us to become babies in Christ. We are born with a new spirit. It is the spirit of obedience that God has given to us. Then as we progress and become productive and fruitful, He called us to become members again. Pinapapasan na tayo ng responsibility ngayon. Although not totally. Patapos nun, tinawag na tayo na maging disciple. At tatawagin pa tayo na maging worker. Now, pagka tinawag ka na maging disciple, merong bayad na babayaran mo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating scripture na binasa ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo mismo, ang ating buhay na Diyos, ang nagbigay sa atin ng calculation. Although wala siyang calculator ng panahon yun, but He calculates for us the cost of discipleship. Ano ang unang bayad? Verse 23.
Anong sinabi sa verse 23? And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sino rito ang bumili ng bagong sasakyan? Taas ang kamay. Bagong appliance. Refrigerator, air conditioner, o ano pa. Bagong sasakyan na lang. Meron? Ano yung pagkabili mo niyan? Cash? Down payment? Magkano yung down payment mo? 30%. Nag-down ka para mabili mo yung sasakyan. Sa pagsusunod sa ating Panginoon, merong kang babayaran. Merong down payment. Ang down payment mo, yan ay ang tinatawag na self-denial. In following the Lord, your down payment is called self-denial. Tanggihan mo ang sarili mo. Ibig matulog ng sarili mo, sabi ng Panginoon, huwag ka matulog, tanggihan mo sarili mo. Ibig ng Panginoon na gumawa ka, pero pagka ginawa mo, mabibilad ka sa araw. Sabi ng sarili mo, huwag. Sabi ng Panginoon, down payment mo yan. Wala nang pa-beauty-beauty ngayon. Pagka ang gawain ay hinihingi na ikaw ay mabilad sa araw, magbilad ka. That's self-denial. Self-denial is more than abstention from pleasure. It's more than abstention from pleasure. It is infinitely more than giving up meat, like our Catholic friends are doing on Lent. Sa mahal na araw, iniiwan yung karne dahil self-denial daw. It's more than that. To deny oneself is to disown, to renounce our very selves and our will in favor of God and His will. Yan ang self-denial. You renounce yourself. You disown yourself. Kaya mga narsiso-narsisa, makinig kayo. Maraming worker dito, mga narsiso-narsisa. Pagka pinag-uusapan ng sarili, twinkling eyes. Wow, sarili ko na yan. Pagka sinasaway mo naman yung sarili niya, nawawala ang kanyang kalipay. Nawawala ang kanyang kagalakan. Where is self-denial? Kasabot ka sa self-denial? Dili na gani ko, may mubadlong nimo. Hindi na ako ang sasaway sa iyo. Self-denial means, ikaw na ang sasaway sa sarili mo. Hallelujah! Hallelujah! Pagka may pagkakamali ka, marunong ka nang magalit sa sarili mo. Pero hindi lang marunong magalit na, galit ako sa sarili ko. Wala namang improvement, wala namang resulta. Bitaw, pastor. Wala ko kamalusay akong buhaton sa ako. Sige naman kong paningkamot. Paningkamot, way resulta. Pagka sinaway mo yung sarili mo, dapat may resulta. Dapat nag-improve ka. Amen. Alam niyo yung self-denial ngayon? To deny oneself is to disown. Disown yourself. I am not that anymore. Disown yourself, renounce your very self and your will in favor of God and His will. Ang kalooban na ng Diyos, ang iyong susundin. Siya na ang masusunod sa buhay mo. Self-denial naman is not the same as asceticism. May mga asceticism na mga doktrina, kahit sa panahon ng ating Panginoon, pumupunta sila sa bundok, umiiwas sa mga pagkaing karne, sila-sila lang doon,
Tapos, they are isolated from society. They live a life of an ascetic. Hindi na sila nanonood ng television, hindi na sila nakikinig ng radyo, hindi na ibig makita yung mga mukha ng mga tao sa sanlibutan dahil kami mga banal na. Kinakain nila, mga kapatid, hindi nga niluto. Hilaw pa. Ang kanin binababad lang sa tubig para lumambot kasi hindi daw pwede yung apoy. They live a life on ascetic. After 1 year, luspat pa sa tanang nangamatay. Puro bitok ang tiyan. Hindi yon ang ibig sabihin. Ang iba naman, pinuputol nila yung buhok nila, konti na lang iniiwan dito. Parang si Mr. Clean. Ang iba naman, mga kapatid, kumukuha ng mga kadena ng aso, pinapalo yung likod nila, sinusugatan, tinatawag na penance. Akala nila yon ang tinatawag na self-denial. No, that is not self-denial. That's not self-denial. Self-denial is disclaiming all rights. All rights. Disclaiming all rights to self-determination. You don't obey your own determination. You don't obey your own will. You disclaim all of that. I-disclaim mo lahat yon. Wala ka ng right sa sarili mo. Kaya maintindihan mo yung sinabi ng Panginoon na you are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. You are not your own. You are not your own. Everybody says, I am not my own. So, yung kalooban ng nagme-may-ari sa iyo ang matutupad sa buhay mo. Dito sa mundong ito, kalaban talaga ng Panginoon ang mga pamamaraan. May mga tinatawag na human rights, animal rights, children's rights. Hindi ko sinasabing masama yun, mabuti yun. Pero pagka nasa Panginoon ka, dinidisclaim mo ang lahat ng rights para sa sarili mo. Ang mayroon lamang patented rights para sa iyo, si Jesus Christ na yung sinusunod. Wala ka ng rights sa sarili mo. Siya na ang may rights sa iyo. Siya na magsasabi sa iyo kailan ka matutulog. Siya na magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. You are only listening to His instruction every minute, every hour, and that is what you are going to do to become pleasing to Him. Hallelujah! Kaya pagka sumunod ka pala sa Kanya at self-denial ang iyong down payment, hindi na pala matigas yung ulo mo. At kung anong pinagagawa niya, yun pala talaga ang gagawin mo. May resulta. Mga workers, nakikinig kayo. Mga full-time, nakikinig kayo. Alam na ninyo kung ano ang pagsusunod sa Panginoon bilang full-time? Amen? Sinabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo ito. Ang ginawa mo, natulog ka. Saan ang ginawa mo? Wala. Anong ginawa mo sa pinagagawa ko sa iyo? Natulog ako because that's my right. I am so tired. I have to sleep. I don't want to go under the sun. Oh my gosh. My student, ano yun? My complexion. Oh my God. Wala ka ng right sa sarili mo. Kung anong pinagagawa sa'yo, gawin mo. Halimbawa, ang pinagagawa sa'yo, ganyan, kinakailangan gawin mo yan, nasa ilalim ka ng araw, gawin mo. Siguro wala lang iba ditong nagmamahal sa kanyang, ayan, tawag no? Yung bang complexion na maganda na yan? Siguro wala nang ibang
masyadong nagmamahal sa kanyang mukha, kundi ako, dahil ako nasa harap ng TV, di ba? Pero pagka kinakailangan kong magbilad sa araw, bahala kang naunga ka diya. Bahala ka. Naunga ka diya. Oo, may mga engineers tayo dito. Pero kung kinakailangan, pagka nafe-feel ko na talaga ako'y magbibilad doon para tingnan yung ginagawa, mga kapatid, hindi ko pinapansin yung masusunog pa yung balat ko. If it takes 2 hours for me to be under the heat of the sun, I don't care as long as I can do the mission God has given to me. If it takes for me to walk up a mountain, I don't care as long as I obey the will of my master. I don't care. If it takes for me not to eat for 2 days, bahala kang pagkauna, bahala kang tinaiya ka. Ginoo, biday mo ayon ako, sa gihimo na ako yung kabubuton. Hallelujah. I don't have any rights of my own anymore. Hallelujah. So the will of the master given to me is always done. I can go back to him and I say, Lord, mission is accomplished. Hallelujah. Disclaiming all rights to self-determination in favor of God and His will. So inahanap mo palagi yung will na lang ng Panginoon sa'yo. Down payment mo is called self-denial. Self-denial. You have denied yourself all of the rights when you follow Him. It's only His rights. That is important in your life. Ang kalooban lang niya, ang importante sa buhay mo. Hindi na yung kalooban mo. Hindi na yung right mo. Wala ka ng rights. Pagka self-denial ang pinag-usapan, wala ka ng karapatan. Wala ka ng karapatan magreklamo. Wala ka ng karapatan. Binigay mo na lahat ng rights na yun sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Pagsunod ko sa Panginoon, sabi ko, walang down payment to, cash. Lahat. Pero pagka down payment, merong daily expense na babayaran mo. What is your monthly payment in your new vehicle? Monthly payment ko, Pastor, is siguro 12,000 a month. 12,000 a month. Kung contain mo yung 12,000 a month, magkano every day ang ginagasto mo dyan? Na kailangan ihulog mo. 12,000 divided by 30. 400? 400 a day. Self-sacrifice yun, no? Sacrifice ka 400 a day. Kakayod ka 400 a day para ma-produce mo yun. Workers, listen to me. Covenant members, listen to me. The daily expense in following the Lord is called self-sacrifice. Cross-bearing is not burden-bearing. Cross-bearing is different from burden-bearing. Yung mga pag-aalala, yung mga problema, hindi mga krus yan. Kala ng ibang mga Kristiyano, pagka may problema siya, pagka siya ay may mga pag-aalala, si Wano pa may mga kabalaka, may mga problema, pagkabugat sa akong krus, dili krus la! Bisan wa ka kasunod sa Ginoo, naa kay problema o naa kay kabalaka. Hindi cross ang pag-aalala o worry at hindi rin cross ang mga problema na pinapasan mo. Sa katunayan, ayaw ng Diyos na magpasan tayo ng mga pabigat. Do you know that? In fact, Jesus does not want us to bear burdens. Tingnan nyo ang Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, He said, and I will give you rest. The Lord does not want you to bear burdens. He wants you to bear a cross. Hallelujah. You know what cross-bearing is? I will tell you,
Pinadayag ni Revelation to, makinig kayo. You know what cross-bearing is? Cross-bearing is dying to self. Ang pagpasan ng krus ay ang kamatayan sa sarili. Mamamatay ang sarili mong kalooban, mamamatay ang sarili mong personalidad, mamamatay ang sarili mong espiritu, mamamatay ang sarili mong attitude. Pagkatapos, siya na ang makikita sa iyo. Yan ang ibig sabihin ng cross-bearing. Ang iba akala nila dahil pinapadlong sila araw-araw, ang tigas kasi ng ulo, dako kay ko krus. Ipadlong ko adlaw-adlaw. Ipaibot pag yung kahiya diri, dako kay ko krus. Dili na krus, bayad na sa imong binuang. Cross-bearing is dying to self. Everybody says that with me. Cross-bearing is dying to self. Ang bibigat nga ng pinapasan mo, hindi ka naman namamatay sa sarili mo. Ikaw pa rin ang nakikita. Yung pa rin pagiging moody mo ang nakikita. Yung pa rin pagiging narsisa mo ang nakikita. Pagiging narsiso mo pa rin ang nakikita. Walang krus doon. Alam ninyo, ang Panginoon pumasa ng krus. Anong ginawa sa krus? Ipinako ang kanyang sarili at namatay siya doon. Cross-bearing is when you die to yourself. Patay na bang sarili mo? It is not the cross weight, but its significance that matters. Hindi yung bigat ng krus ang importante dito, kundi ang significance ng krus. Anong significance ng krus? Kamatayan sa sarili. That's the significance of that cross. Hindi yung bigat, sapagkat pagka nasa Panginoon ka, ang pabigat kukunin lahat ng Panginoon. Siya ang magpapasan para sa iyo. At ang lahat ng gagawin mo, hindi na mabigat. So it is not the weight of the cross that matters, but the significance of the cross. You must know the significance of the cross. It is death to self. One who carried a cross was a condemned man. Pero nyo, pagka nagpasan kayo ng cross, condemn na kayo. Sino rito ang gustong sumunod kay Jesus Christ ngayon? Sinabi niya, magpasan kayo ng cross. Ay, ibig sabihin, condemn na yung sarili nyo. Condemn na kayo. Papako na nyo yan. So, huwag na kayo makipag-away pa sa kalooban ng Diyos. Ikaw mismo ang kukondem dyan. Gusto mo na bang ipako ang sarili mo? Pagka yan, pinangaralan ka sa kalooban ng Diyos, Amen, Lord. Amen, Lord. Akong ilansang akong kaugalingon, Lord. Dili lang ni Amen sa sulti, kundi Amen sa buhat. Kay makita man ng kausaban sa imuha, pagka nakalansang ka na, pagka naipako ka na sa krus, anong mangyayari sa iyo? Ang lahat ng mga lumang pagkatao mo, patay na lahat yon. Yung pagiging kulelat mo, mawawala na yon. Yung pagiging mababaw mo, mawawala na yon. Dahil ang kanyang kalooban ang susundin mo. Hallelujah! Hallelujah! Christians have to die to self in order to live for Christ. Kailangang mamatay ang isang Kristiyano sa kanyang sarili para mabuhay para kay Kristo. Yung iba, gusto lang mabuhay kay Kristo. Buhay din sila, kaya nag-aaway ang dalawa. I am a representative of the Lord Jesus Christ. I carry His life in my body. I carry His life in my spirit. Dami kong kaaway na worker dito. Sa espiritu, nahihirapan ako. Dahil bakit? Hindi sila patay. Gusto silang mabuhay kasama ng Panginoon. At the same time, buhay sila. Sinusunod nilang kalooban nila. At gusto rin lang sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi pwede yun. Dapat mamatay ang isang kalooban dyan. Maipako ang kalooban mo para siya ang mabuhay para sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya itong mga co-worker na kasama ko, na naipakong katulad ko, wala nang problema. Si Kristo na ang nakikita sa lahat ng kanilang mga gawa. Hallelujah!
You know what is the decisive price of following the Lord? Self-sacrifice is the daily expense of following the Lord. You know what is the decisive price in following the Lord? It is called self-submission. Everybody says self-submission. Self-submission. And he said to him, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Following the Lord Jesus Christ is more than following his teachings or even his example. It is more than that. We might do that with any great religious teacher that might come along. So ang pagsunod sa Panginoon ay mas sobra pa kaysa pagsunod lang sa kanyang mga pagturo o sa kanyang ehemplo. Tingnan ninyo, may mga Hare Krishna rito. Sa Pilipinas, may mga Eastern religion, Oriental religion. Sinusunod din nila yung mga master nila. Talagang example, sinusunod. Lahat ng sasabihin ng master nila, sinusunod, mga kapatid. You know what following Christ means? Following Christ means going where He leads us. So, ang self-submission, ang awit natin ay, wherever He leads me, I will follow. I will go. Wherever He leads me, I'll go. Lahat ay magsabing, wherever He leads me, I'll go. Ibang anak ng Diyos, pagka nakikita na yung daan, medyo mahirap na, umaatras, umaalis sa kanilang pwesto. Pagka tayo ay sumunod sa Kanya, meron tayong self-submission. Saan man niya tayo dadalhin, tayo ay pupunta. Wherever He leads me, I'll go. Hallelujah! Pagka nasunod mo itong tatlong ito, number 1, self-denial, that's the down payment. What is the daily expense? Self-sacrifice. What is the decisive price? Self-submission. Submit yourself. And you say, wherever He leads me, I'll go. I'll not only follow your teachings, I'll not only follow your example, but I'll go wherever you lead me. Sabi ng Diyos, pumunta ka doon. That is my leading in your life. Pumunta ka. Doon kanya dinadala. Pagkatapos noon, mga kapatid, ang destinasyon mo, makikita mo yung hinahanap sa buhay mo na hindi mo nakita sa buong buhay mo. Kahit ikaw ay naging successful, kahit ikaw ay naging ano pa sa sanlibutan ito, hindi mo nakikita. What is the distant payoff? Ano ang payoff na matatanggap mo? Ano ang gantimpalang pasa sa iyo? You know the distant payoff in following the Lord is called self-sufficient, self-fulfillment. Everybody say self-fulfillment. He said here in verse 24, for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. When you carry the cross, you are crucified to it, you die to self, you lose your life. Mawawala ang buhay mo, pero doon mo matatagpuan. They that lose their lives shall find it. Pero yung iba, ayaw nilang ibigay ang sarili nila, kinokoberan pa nila, pinahihirapan pa nila ang Panginoon. Gusto nila ang Panginoon pang maghahabol-habol sa kanila para ipako lang sila sa krus. Tsupe, alis kayo. Hindi kayo pinipilit upang ipako kayo sa krus. Kayo ang dapat sumunod sa Kanya upang magpasa ng inyong krus, upang ipako kayo doon. So I'll not be the one to condemn you. You condemn yourself. Hindi na dapat ako mag-condemn sa inyo. Hindi ko na dapat sabihin, taas naman ang pride mo. Hindi ko na dapat sabihin sa iyong, chismosa ka. Hindi ko na dapat sabihin sa iyong, narsisa ka. Ikaw na ang magsasabi niyan. Di ba pinapasan mo yung cross? At alam mo, that self-condemnation, alam mo yan. Ang ipapangari ito, sumusunod daw sa Panginoon. Pag sinabi kong, hoy, narsisa ka, nagagalit pa. Pero, sinabi, narsisa ka, nagagalit pa. Dapat nga ikaw ang magsabi niya sa sarili mo.
Dapat nga ikaw mag-condemn sa sarili mo. Hindi mo lang i-condemn ang sarili mo. Ipako mo pa. Lord, sige pa. Dukduki pang lansang sa akong kamot. Naunta ka. Hallelujah. Hallelujah. Ang iba dito, pag sinabi kong narsisa ka, self-centered ka, nagugulat pa. Ha? Ba't nadiskubrihan mo yan, pastor? Tinatago pala yan. Dapat ikaw na ang mag-alay sa sarili mo at itong lahat ay patayin mo, ipako mo sa krus. You lose your life. You lose your life and you find it. But if you don't lose your life, you will lose it. If you find your life, you will lose it. Hindi mo gusto ang mga ganitong pamamaraan, kaya marami ang pinapaalis ng Panginoon. Sige, hindi mo binibigay ang buhay mo, sige, sa'yo na ang buhay mo. Tsupe, wala akong pakialam sa'yo. Pagkatapos, nawala sa'yo ang buhay na walang hanggan. Dahil hindi niya pwedeng ipalit ang buhay niya sa'yo habang buhay pa ang makamundong sanlibutang buhay mo dito sa sanlibutang ito. But I thank God, when we lose our life, we will find it. Merong maraming tao ngayon na babaliw sa paghahanap ng tinatawag na fulfillment through human potential movement. Let us exploit the human potential of the brain for self-fulfillment. Ganito't ganon. Pagkatapos ang iba naman pumupunta sa Eastern religions, ESP, transcendental meditation, levitation, self-fulfillment. Tapos ang iba naman, they are listening to subliminal tapes. Para daw sila nilulutang-lutang sa hangin. Fulfilled na daw sila. Yun namang iba yan, mga tinatawag na Scientology, the Church of Scientology Christians, nakikinig ng mga tape. They are seeking the true self buried deep inside the psyche. Pagkatapos mga kapatid, pinalilitaw dayon sa mga subliminal tapes na pinakikinggan nila. They're trying to find self-fulfillment. You want to find self-fulfillment? Fulfillment is not found in ourselves. It's found in Christ. It's found in following the Lord Jesus Christ. If discipleship has a high price, it even pays greater dividends. Kung malaking binabayad mo upang maging disciple ka ni Jesus Christ, biro mo, buhay mo, ibabayad mo. Pero sasabihin ko sa iyo, mas malaki ang gantimpala na tatanggapin mo. Mas malaki ang dividend na tatanggapin mo. The reward of following Christ is nothing less than life itself. Abundant, eternal, and a fulfilling life. Nasasabi ko ito dahil ang pastor ninyo ang unang sumunod sa Panginoon dito sa butil na pananampalataya nito. Hallelujah. I have to die to myself. I have to be crucified. My ambitions for self have to go. Kaya nung ulit-ulit ko dito, nagbago ang buhay ko nung ako'y sumunod sa Kanya at pinasan ko ang aking krus. Ako'y ipinako sa krus na yon. Sabi ng Amerikana kong girlfriend, ayun na si Pastor Kibuloy. Babay na sa Kanya. Nawala. Lahat nawala. Praise God. Pero pinakita naman ng Diyos ang tahanan ko sa langit. Pagkaganda-ganda. Kaya nasasabi ko sa inyo, kung minsan, sa kapahayagan, na yung doorknob ko sa langit ay pagkalaki-laking brilyante. Tapos na ang bahay ko doon. Hallelujah. Hindi lang ako nagbayad ng down payment. Lord, ikas ko na. Pagkaganda-ganda pala ng buhay na naghihintay sa akin. Sabi ko sa denomination, sa inyo na ang buhay na ibig niyong ibigay sa akin.
Doon ko nakita nung ako'y sumunod sa Kanya, pinakakulelat pala ako sa lahat ng tao. Akala ko great evangelist na ako, nangangaral, praise the Lord, doon sa denomination, pinapayungan pa ang garland hanggang dito. Akala ko great na talaga ako, mga kapatid. Nung ako ay pinako sa krus ng Panginoon, wala pala, kulelat pala ako. Doon ko nakita ang sarili ko, ingon ko sa ako, pagkawag yun din ako ipagtuo. Napakawalang kwenta ko pala sa harap ng Panginoon. Dahil gumawala ng bahay kubo, nahihirapan pa ako. Humigalang sa sahig, mga kapatid, na higalang ako na walang sahig. Nasa lupa, nahihirapan ako. Yung palang taong patay ay hindi napansin kung anong gagawin sa kanyang katawan. Kailangan pala, yung kalooban lamang nung may-ari ang dapat sundin mo at makikilala mo sa lahat ng panahon. Hallelujah! Hallelujah! Wala tayong sinasabi ko kanina, salvation is a free gift of God's grace, yet it costs us everything. Ito ay tinatawag ng paradox that lies in the secret of discipleship and of happiness. Pagka yung buhay mo, naipako, ang iba riyan, lumalakad kasama ng Panginoon, pinapasa ng krus, hindi ba drawing ang mukha? Akala ko, desisyon ninyo yan. Akala ko, sariling desisyon. Akala ko, gusto ko yung sumunod sa Panginoon. Akala ko nito napasukan ko, mapapako pala tayo dito. O ngayon, nakilala na ninyo ang tunay na pagsusunod sa Panginoon. Hallelujah. So ito pagsusunod sa Panginoon, di laro-laro lang ito, ha? Ha? Doon sa denomination, laro-laro, happy-happy. Barkada-barkada. Hello, hi, goodbye, good night, good. Fellowship, chismis, gagmay, baligya dito, baligya dire. Oh, that's the denomination. Akala niyo dahil pumapasok kayo ng simbahan, nakalagay ang pangalan ng Panginoon dyan, okay na, yun na. Hindi. Ang totohanan na pagsusunod sa Panginoon, papasan ka ng krus mo, ang krus, mga kapatid, ay kamatayan sa sarili. That's true discipleship. When you follow Him, you lose all of your identity. You die to your identity. You die to yourself. Nothing is left. You are reduced to zero. Nothing is left of you. Pagkapatay ka na, hindi ka na narsiso-narsisa. Wala ka na. Doon pa magagamit ng Panginoon ang buhay niya sa iyo. Hallelujah. I can stand here and you can see Jesus Christ in me. Yan ang sinasabi ko sa inyong, si Apollo Kibuloy ay patay na. Kaya pagka sinisiraan ako sa labas, hindi ako nasasaktan. Siraan man niyo ako siraan. Basta personal lang, hindi ako nasasaktan. Kailan ako masasaktan? Siraan ninyo ang pangalan niya. Sapagkat diyan ako buhay. Hallelujah! Di ko na pinagtatanggol yung apelyidong Kibuloy. Sige, sirain niyo ang apelyidong Kibuloy. Hindi ko pinagtatanggol. Kibuloy. Ngubang gani, ang ilang irog, itawag Kibuloy. May nagalit nga sa akin, mga kapatid. Alam niyo, sa galit niya, yung aso niya, ang tawag niya, Kibuloy. Pinalitan ng brownie, mula ngayon, Kibuloy ng pangalan mo. Kaya pagka nagagalit siya, sinisipa yung ang kanyang aso, sinasabi niya, Kibuloy, alis dyan! Nagagalit ba ako? Hindi. Alam ninyo, sa apelidong Kibuloy, walang mabuti. Pagka natandog ang apelido, muana na yun. Pagka nadaig ang apelido, yeah. Pagka pinako mo sa krus yung apelyido, pagka may nabanggit ka naman, napupuri mo konti.
ito. Narcisa, palatandaan na ikaw ay buhay sa sarili mo. Kaya hindi ka pala makasunod-sunod sa Panginoon. Pinaglalaruan mo lang pala ang krus na pinapasan sa iyo. Ang krus, ginagawa mo pang panggatong ngayon. Pinapasan sa iyo yan, lumakad ka ng mabilis, pumunta ka sa kalbaryo mo, ipako mo ang sarili mo para mamatay at para mabuhay na muli si Jesus Christ sa iyo. You don't have the right to live a resurrection life with Jesus Christ unless you die on the cross. You don't have the right to live the resurrection life with me unless you die on your cross. Oh, may ibang worker dito gustong mag-shortcut eh. Gusto nila kasama nila si Pastor Kibuloy. Alam ba ninyo, resurrection life ko na ito? Alam ba ninyo, once upon a time, namatay na ako. Tapos binuhay ako ng Panginoon. At itong sinasabi niyang, pagka ikaw namatay ang buhay mo, mabubuhay muli. Eto na, resurrection life. Ang iba yan, hindi pa namatay. Gusto nakaangka sa akin. Bodyguard ko ni Pastor. Pero wa pa na mamatay. Baka higayo na, binuang na. Ha? Gusto nila, shortcut sila, hindi dadaan ng crucifixion, hindi dadaan ng burial. Gusto nila, resurrection kaagad. Huwag kayong mag-shortcut. Alam ko kayo kung sino kayo. Tapusin ninyo ang kurso ng Kalbaryo. Hallelujah. 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 Then you have the right to live in a resurrection life with the Lord Jesus Christ together with all of those that have followed the Lord wherever He leads them. Hallelujah. Kaya kayong ministro, gusto ninyo maging katulad ko? Naku, mahirap na bagay ang hinihingi nyo. Gusto nyo maging katulad ko? Gusto ko ba yung sama ni Pastor ka nang nabatiranti dari dupit? Nga magwali ba na mo? Nga ang tanan ng mga mata niya askuwa. Huwag gani ka kagigkitbog. Pakaluton man lang gani kag kanal. Magigo na ka. Perting lisura eh. Saan naman eh. Maluoy na ikaw galingon. Pagkatapos gusto kay himaya. Huwag gani ka pasar sa Kalbaryo, gusto naghimaya. Si Jesus Christ, bago siya umakyat sa kanyang kaluwalhatian, dinaanan mismo niya ang krus. He said, let this cup pass from me. But the Father said, no, you must drink it. And he drank of that cup, that bitter cup. Hallelujah. So now that I am preaching the resurrection life of the Lord, and I'm preaching about His exaltation and glory, I'm here standing and you don't see me. You see Christ in me. You see Christ in me. Hallelujah. Hallelujah. Palagpakan natin ang buhay na Diyos. Sino ngayon ang gustong sumunod sa ating Panginoon? Follow the rule. There's no shortcut to Calvary. You must finish the course. Huwag kayong maggawa ng shortcut na daan. Pagkatapos kakabit-kabit dito kayo. Tapos nakita ko mga kapatid, hindi pa pala natapos din yung kurso ng Kalbaryo. Dumaan kayo. Hallelujah. Lahat ng mga anak na Diyos dadaan sa course ng buhay ni Jesus Christ bago nila makita ang kanyang resurrection life. And after the resurrection life of Jesus Christ, you'll find out that He ascended up into glory. Those that are in the resurrection life of Jesus Christ who have committed their lives unto Him, even in crucifixion and death, they only have the right to be resurrected and they only have the right to be glorified with Him. Because after the resurrection, Jesus Christ ascended up to heaven and went up into His glory. Ang lahat ng nasa resurrection life lang,
ang may karapatan na papasok doon. Kailan ka magre-resurrect? Pagka namatay ka. Yung hindi pa namatay, huwag kayong mag-shortcut. Mahirap pala ito. Sorry, there's no other way. Because the Bible says there's only one way. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. I want this morning for all of you who wants to rededicate their lives unto the Lord, to really commit and follow Him, to come and we will pray. This morning, you are free to come, tapos i-dedicate ang sarili niyo. Lalo na mga full-time workers, lalo na mga lahat ng ibig sumunod na tunay sa ating buhay ng Diyos sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sa inyong malakas na presensya, sa lahat ng commitment, sa lahat po ng pag-aalay sa aming sarili sa inyong harapan. We thank you, Lord, for giving us always the guidance, the wisdom, and the will of your words to guide us every day as we follow you. Bless each and every one. Bless each and every one that have committed their lives unto Thee. Pamaging disciple, pamaging tagasunod mo, Diyos, makakilala sa tunay na pagsusunod sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sapagkat ang lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming buhay ay pagpapakilala sa kaliwanagan. Ang tunay naming sinusunod ay walang iba kundi kayo talaga. Salamat po, Banal na Diyos, sa lahat ng paraan sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. We give you the praise, we give you the glory. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.